13. So, 14. kumbaga ano parang future is bright pag ganung edad parang nag-i-imagine ka na niyan Naisip mo ba na parang kung kunyari nung hindi ka pa na-injury, parang nangangarap ka ba nun na parang baka maging pro din ako kasi parang may skill ako Oo naman po. Siyempre, isa din yan sa naging pangarap ko maging pro athlete ba? Kaso, ayun nga, nadali lang ng injury. Pero, kung tutusin, kung pagkukumparay ko kung ano ako noon tsaka ngayon, mas gusto ko yung ngayon ako yung Bakit? version. 3, 2, 1, let's go! So yun, mga tol, alahin mong nagkaroon pa nga tayo ng second episode. Masasabi ko parang masarap sabihin ito yan Welcome back sa Trailside Stories. So kung first time mo makikinig dito, yung Trailside Stories, kwento tungkol sa trail, hindi lang ng mga rider, kasama rin yung mga parents, coaches, mga trail builders, tapos community leader. So yun, itong pangalawang daldalan natin sa Trailside Stories, kwento ng ahon tsaka lusong sa mountain biking. So, try nating himayin yung kwento or yung POV ng isang supportive parent, tsaka syempre, yung experience din tsaka journey ng anak. So yun, huwag natin patagalin. Welcome sa ating Trailside Stories. Nice. Yun, Nice. So eto si Pops Jun tsaka si AJ. So pag sa pagkakaalala ko mga pre, parang first time ko nakausap Sir Jun parang 2023. Parang nag-message siya sa Facebook parang nagtatanong tungkol sa Rurok Halcon. Kasi nung time na yun, naka-Rurok Halcon ako na bike, di ba? Parang nagtanong ka kung saan pwedeng bumili. Tsaka anong sizes. Mga ganyan. So yun. Tapos si AJ naman, yung first encounter ko sa ewan ko naalala mo pa to, bata ka pa nun Parang nag-track kami sa Patagin, tapos nakatambay ako nun sa wall of Patagin. So parang binibidyo-video ko yung mga dumadaan. Hindi ko natira yung wall of Patagin, medyo newbie pa ako nun Tapos pagbaba, tinanong mo ako kung nabidyohan kita. Opo. Tapos, unfortunately, hindi ko nabidyohan si AJ nun. Pero, yun ang pagkakaalala ko na first encounter ko sa'yo. So, warm-up question lang muna. So, since nabanggit natin yung Rurok Halcon, curious lang ako nung time na yun, bakit yung Rurok Halcon yung napili nyo i-build? Parang comeback build nyo ata yun Kasi galing kami sa BMX, naging XC. After ng pandemic, o before pandemic, nahilig si AJ, yung kami, pamilya ko, ako, anak ko si AJ, yung panganay ko si Tristan, tapos kasama namin si Parim Daddy. So, na-expose ulit kami sa trail, which actually, yan na talagang hilig ko. Ba't Rurok Halcon yung pinili yung build nun? Yung Rurok Halcon was to change another bike para at least meron kaming giant frame and then another frame na ira-raid niya para sa akin yung giant. Tama. That was the time. Tapos nakita ko yung vlog mo. That was the time na nagkameron ako ng message at interest. Sa Rurok Halcon? At the same time, follower mo na rin ako nun sa vlog. Saka isa pa doon yung si Kiel nun. Si Kiel. Si Pique. Kaya ako naging friend sa Facebook si Kiel. Nakasama namin yun kasi nakarurok din siya nun Tapos, nagandaan din ako sa nila yung flip chip sa dulo. Tapos nakikita ko din si Kimi nakarurok dati. Ang alam ko, sponsored din si Kimi ng dati. Rurok dati. Tapos yun, nainganyo kami ni Papa ng magrurok hanggang sa naghanap-hanap kami ng... parang parang Pinoy brand tapos enduro frame. Ngayon, nasa inyo pa rin yun, yung Rurok na yun? Oo, hanggang ngayon, nasa bahay pa rin. So, yun lang, para makilala rin kayo ng mga tao, siguro kay Sir Jun muna. Paano kayo nag-start mag-bike? Ako, nag-start mag-bike since I was a kid, yung bata pa. Hilig na namin yan, hilig ko na. BMX, makulit. Dati nanghiram na ako ng bike nung una Lalo sa mga tropa ko, mga kumpare ko, sa Beach Family, kina Alvin, kina Jerry, kina Ramon, which is bayaw ni Glenn Aguilar. Napangasawa kasi ni Glenn, yung sister nila nakababata ako. So that time, ang BMX sa akin, talagang exposed na ako sa BMX. Iba anong yung pinsan ko sa Manila, which is may kayang pamilya nila noon. Napunta ako na Manila, nanghiram ako ng bike, ng BMX. So, kumbaga, nag-start ka mag-bike sa BMX. Ikaw naman, nayakad ka lang ng daddy mo? Actually, bata pa lang ako, parang may bike na ako maliit. Tapos, simula nun, iba na yung ginagawa ko sa bike Talaga? Parang iba na talaga Tama. Ako yung pinakabata sa amin magtotropa, 6 years old siguro ako nun.
ako yung tipo na nagno-no hands, Kumbaga, nagwi-wheelie. parang bata pala medyo Totoo yun. nag-text ka na. Mga 6 Totoo, years totoo. old pa lang ako, nagtatry na ako mag-wheelie sa bike. Tas meron pa nga ako ditong poknat kasi meron yung palusong sa amin, yung bike ko, si Rayon. Tapos wala, tinaray ko siyang i-ride doon kahit sira. Tapos yun, nakadali yung ganito ko. Pero kailan kayo nag-start mag-trail? Ang pandemic lang din. Pandemic lang. Pero nakapag-try I think kami. 2019 na 2019, nakapag-try Kasi pa parang kami ni Papa. check ko yung Facebook nyo nakaraan, parang may exi pa kayo na kulay white. Ano bang... Yung ano, May Cannondale kami. Cannondale na. Tapos may Moso. Tapos merong Merida. Kasabay nung Giant. So 2019, nag-start na kayo mag-trail. Dito agad sa may sa may Balok. Kasi pagkakaalam ko dito sa South, maraming nagma-mountain bike Tsaka motocross, parang uso talaga trail dito no? So, yung una nyo nakasama, sila rin. Ang una nagsama sa amin sa trail dyan sa Balok ay si Kuya Bloody. Tapos may namit sila yung pa parang kami, mga OG no? Namit pa kami matanda na si Tito Art. Ayun talaga nagsama sa amin dyan. Pero itong sa Balok, parang kahit dati pa, marami na talaga nagma-mountain bike. Yes. Maraming grupo nung una dyan. Sila yung pioneer na grupo sa Balok. Tapos sir, di ba ano kayo seaman? So, di ba syempre parang baba, akit ng barko. Nung nagbabike si AJ, paano mo siya ginaguide? Wala may mga ano ka ba, parang nagwo-worry ka ba sa kanya or time na yun, kasi parang tiwala ka na una pa lang? Eventually matagal siya talagang nagbabike pinalakas mo muna yung mga ano ko, yung panganay ko ito sa padjak. Oo. Hindi nung mahilig sa trail, so ang ginawa ko, bumalik ulit ako sa training na yung mga dating skills na kaya kong gawin, may tuturo ko. Para kang isang ama na nagtuturo sa tatay. Pero kulang. So kailangan kong maghanap ng kailangan mo yung magturo. Kasi nakita ko yung potential na, uy, marunong yung bata, maayos, ayoko nang maaksidente. Kumbaga, nandyan na yan pero alam kong mangyayari yun. Kaya lamang bilang ama o isang parents, kailangan mong suportahan yung pagbabike na hilig mo. Which is hilig Pero mo rin paano mo siya ginaguide habang nasa barko ka? More on chat lang, call? Tapos magtanong. Actually, nung nagra-ride na yan sa Balok, hindi niya kilala si Paring Johnny Garcia. Nag-chat kami ni Paring Johnny, pre, anak mo pala si AJ. Sabi ni Johnny, ang bait ng anak mo, pinairin sa akin yung Giant Frame. So sabi ni Paring Johnny sa akin, kasi mga bata silang nagpunta sa Balok, hindi nakikilala. Nagpakilala si Paring Johnny, tinuruan si AJ noon. Hanggang sa nakasama namin si Johnny, si Lawrence, ayun, tsaka si Paring Bloody, Yun ang actually istorya namin. But before that, balak naming magbuo noon ng XC Rider. Shoutout nga pala kay Paring Erwin sa Green Planet. That time, nang bubuo kami ng isang pang-XC mountain bike, walang kit frame. So, nangyari noon, napalakas ko kay AJ sa pagpadjak. Si Tristan, panganay ko, lumakas din. So, instead na magbuo kami ng XC, nag-pandemic, Trail bike na nabuo nyo? Trail bike ang nakuha ko Naka-travel kami ng Manila. Which nakapunta kami kay Giant Bike Station, may-ari si Shoti. Doon ko nakuha yung first bike naming all mountain enduro, which Giant Renty. So ano to, pandemic to? So nung sumasali-sali ka sa karera pa lang, unang race mo, naka-Giant ka na. Giant. Anong ano mo nun? Anong unang race na nasalihan mo? So Balok lang din fan race Fan-race lang no? Tapos wala na. Sali-sali lang. Anong place mo nun? 4th place ata ako nun. Pero nakaano ka rin nun? Nung first year mo sa race, nakasungkit ka rin ng first nun? Oo, nakasungkit ako ng anong race? Doon sa Balok, fan race siya actually. Tapos ang category namin nun, parang 30 below. 30? Oo, ang mga kalaban ko, mga matatanda may beginner category. Tapos ang mga kaedad, ang mga nandun yung mga matatanda na rin, mga 20 plus, kung ano nung edad. Tapos nagulat sila, sabi, bata-bata ko na, ikaw pa nanalo, parang 13 lang yata ako nun. Tapos, ayun, naka first place ako nun. Alam ko nga si AJ parang nung time na yun, addict sa pagsali sa mga karera. Kasi nung nakita yung kinakwento kayo sa Patagin, parang sabi mo ata yung pumadyak all the way lang kayo nun. Pero parang malapit lang naman no? Oo, malapit lang. Actually, napadyak si AJ, kinaparing Pabo. Yun yan. Holy Trail at Patagin. Pero malapit lang, di ba? Patagin tsaka yung malayo-layo rin, kasi may ahon pa. Isa rin si Paring Pabo na nagtuturo kay AJ. Kasi Papa Trep. Yan, yung tropa nila ng Pathfinder. Pero in relation din sa tanong ko sa daddy mo kanina,
sa side mo, paano kanya pinapayuhan nung nasa barko siya? Pagka nasa barko Chat si lang. Papa, wala, chat lang. Call. May tatawag si Papa, chat. Tapos pag may gusto ako gawin, tulad Papaalam ka muna. Papaalam muna ako. Titirahin ko to. O kaya, Talaga? oo. Bago ka tumira ng feature, Oo, nagpapaalam ka? nagpapaalam muna ako. Tapos, magra-rent ako sa ganito. Sama po ako kina Kuya Moy, kina Mami Bloody, sinasama po ako. Tama. Sige, sama ka anak. Sabihin mo kay mama mo. Hingi kang bakon kay mama mo. Tapos yun, lagi lang Pero so kumbaga, parang bago lahat ng galaw mo sa trail nun, kahit wala yung tatay mo dito, pinagpapaalam sa kanya. Honor before talaga, talaga sasabihin ko po muna, magchat-chat muna ako para may transparency ba ayos yun. lang mag-ama. Hindi hindi mo na-experience yung para magsinungaling, hindi naman. Hindi naman po, kasi supportado naman po ano bang may tatago. Sabagay, tama. Kasi actually ako rin, hindi nang kasi tatay ko OFW rin. Tapos alam ko, kahit nasa ibang bansa siya, parang may takot ako eh. Kasi nung nauso na yung cellphone, pagka sinumbong ako ng nanay ko na, kunyari, uy, si Goyo, si Alex, nandun sa magiinom sila, high school, mga fourth year ako nun, or first year college. Pag tinawagan ako ng tatay ko, tapos sinabi sa akin na, parang umuwi ka na, kahit nasa abroad yung tatay ko, umuwi ako. Alam mo yun, yung parang pag umukit na sa'yo na, tatay ko na yung nagsabi, magagalit to, kahit wala siya dun, susundin mo eh. Oo. Di ba? Oo, kasi po ganyan. Kahit po ako basta sinabi pa na, uwi ka na, gabi na, walang kasama mo. Uwi ka na yan, no? Tapos pala pre, may nakita ako dating picture mo na parang nakakas ka. Parang totoy ka pa nun eh. Sa bike din ba yun? Ano po yun? Kakulitan ko yun ng bata. Kasi po kami, may compound po kami ng pamilya. So, kami magpipinsan, lagi kami banding doon. Siyempre, bida mga batang lalaki na ang trip po namin lagi, palakasan, ganyan. Nagbabaras po kami magpipinsan. Nung ako na po yung magbabaras, nakapagbaras po ako. Kaso po nung pagtuntong ko sa monoblock na ganito, kulay puti po yun, nabali po yung paa. Tapos yung ugat na ganyan, sumangka lang yung kamay ko, kaya may bali po. Gano'ng katagal yung cast mo na yun? Isang buwan po. Tapos nung pagpapagaling, parang 3 months lang kasi bata pa naman. Bali siya or bali yung talaga. Bali din yan. Tapos yung pagkaputol po niya, di ba, ito po yung buto. Naputol po siyang ganyan, tapos bumuka pa yung buto pa ganyan. Kaya talagang... Ilang taon ka nun? Mga... Totoy ka pa nun eh, no? Nakita ko yung mga throwback mo eh. Parang tinotrowback mo yung dalawang picture eh. So yun, usapang Bali naman. Ito pre, medyo parang okay lang din naman na pag-usapan. So yun, syempre parang bilang magulang, kung meron man na ayaw mo mangyari sa anak mo, syempre yun yung may injury, di ba? Tapos, ewan ko, kung yung iba, para sa mga hindi nakakalam, nagkaroon kasi si AJ ng masasabi natin na matinding injury sa bike eh. Major. Kasi yun eh. Major po. Major talaga. Kasi ako, na-imagine ko, sa ganito kasi tama niya sa hitay. So, pag, alam mo yun, parang, ano bang kwento nun? Paano nangyari? Ano bang ginagawa? Karera ba yun or ano? Ano po, naggawa lang po kami ng bagong feature nun para sa bakasyon, para sakto po sa bakasyon na karera. Ano po sa balok din? Sa balok din po yun. ECQ. Pag dito po ay hindi ako makalabas kasi nga ECQ. Parang 10 days na akong di nalabas ng bahay. Sabi ko sa nanay ko, payagan mo na ako lumabas. Parang mababaliw na ako dito sa bahay eh. Tapos sabi niya, sige, bike ka sa balok. Sa balok lang eh. Tapos pwede po kasi within the same barangay lang noon. Sa barangay lang namin yon. Di labas po kami. Nagsama-sama po kami ni Kuya Moy. Napagtripan po namin bumuo ng bagong jump na malaki. Parang pang motocross na bata eh. Kasi hindi pa yun yung Daniels Gap, hindi pa yun. Ayun na po yun. Ayun na yun. Yung Daniels Gap. Sukat po namin siya, sinukat. Almost ilang parang bike? 6 feet po yung taas. Sa haba po ay 7 meters po parang ganyan. Kung inano po namin sa 24, parang 24 feet, ganun. Tapos kinagabihan po, umuwi ako. Syempre, ayun nga, nasa abroad si Papa. Sabi ko kay Papa, sinat ko na po si Papa. Ano po ako? Mga putiraning ko po yung Daniels Gap. Nagpaalam ka. Sige, ikaw bahala. Basta, kompleto gear. May kompleto naman po gear ko sa may chest pro ko, knee pads, tapos helmet. Kompleto po ako, tapos kay mama din. Sabi ko, ma'am, running ko din yung Sabi niya, di ko pa kung anong mo. Tapos gabing yun po, hindi ako makatulog. Sinukat ko sa bahay ko, ano kahaba. Sabi ko, ma, ganito kahaba yun. Sabi, kaya mo ba yan? Sabi ko po.
Tapos di tulog na ako. Hindi pa rin ako Oo. makatulog. Totoo pala yun na ano, Ang- hindi ka makakatulog pag may Oo. gusto kang tirahin. Tapos sobrang excited po talaga ako. Kinaumagahan, parang aga ko po nagising. Ah. Usapan po namin, 6:30 meet up. 5 a.m. gising na ako. Oo. Full gear na. Tapos Oo. padjak na po ako sa meet up. Nakasalubong ko po nun si Kuya Bloody, si Mama Bloody. Nakita niya ako, sabi, naka-full gear ka, titiranin mo yun. Sabi, wag mo muna titiranin. Sabi sa akin ganyan. Sabi ko, Mama, titingnan ko kung kaya ko, parang kaya ko. Pero may nakatira na nun. Opo, si Kuya Moy tsaka si Earl. Okay. Tapos ako po yung susunod lang. Ah. Tapos ayun po, punta na kami sa Balok, kanya, nakot kami. Nung nagpa-practice ako ng tira, Oo. parang kaya ko na. Yung speed, lahat, parang perfect na. Oo. Ready na. Sabi sa akin ng mga yon, hindi na mga kasama namin doon, wag muna tiranin, mamaya na, pagbaba na lang natin. Oo. Magpalambot kami. So kumbaga hindi pa kayo nakakakiyat, gusto mo Opo. nang tirahin. Gusto ko na po tirahin. Ang aking naman po doon, sabi ko, ay sige, matira na para pagbaba Diretso na. diretso Oo. na. E di, buwelo. Akala nga po nila, di ko natitirahin. Kaso, nung pagbuwelo ko, nagulat sila, sabi, ba't dumiretso si AJ? Diniretso ko, tapos, yun, di ko na, ang huli kong memory na lang po din ay pumadyak ako, tapos, hindi ko na alam yung, di ba, ito po yung take off. Hanggang doon na lang yung talaga? ko. Hindi ko na naalala kung paano ako bumagsak. Nabura, parang ganun. Nabura po talaga. Nawalan ka ba ng mali nun? Hindi naman po. Pero may malay po ko. Alam ko po kung ano nangyari. Basta ang alam ko po, pag taob kong ganyan, hindi ko po alam nangyari sa ere. Pag taob ko, nakita ko po yung Kita mo. kita ko, balik. Oh. Nasa malayo sila, nasa patas na sila. Sorry sa pag-interrupt. Okay lang. Paano bumuka ba siya or bali lang? Talaga akong nakalikong ganyan. Nakaliko pero hindi siya bumuka. Hindi na ako lumabas ng balat. Huli ko pong alaala ay, pre, sumigaw ako, pre, balihita ako. Nasa taas po sila nun eh. Nung pagsigaw ko pong ganyan, blackout na. Hindi ko na alam anong... Nawalan ka na malay, hindi? Basta, nawalan ka na ng malay may malay po ako, pero... Parang hindi ko groggy. na po, groggy. Grabe yun. Talagang putol ko. Sabi ko, pre, balita ko. Ay, nalala ko. Tapos nung ginagaslight ko pa sarili ko, hindi, baka hindi ito bali. Tapos nung... Nakaganon na pero ano yun. Talagang gelatin na po siya. Tapos nung ginanong ko, tapos as in nakaganon po siya, nagalaw na ganyan, lambot. Sabi ko, ay wala, mali talaga to. Tapos after nun, paano nakarating sa'yo, Sir Jun, yung balita na nadali si AJ? Mabalik muna dati doon sa usapan na sinabi ni AJ na nagpaalam sa akin. Oo. So actually, nung makita ko yun, kasi nagsimula kami ni Namoy ng DMC, naging meet kami sa Balok Mountain, is hukay-hukay lang kami noon. So parang, siyempre, nahilig yung anak ko doon, barkada si Namoy, si Earl, si Stephen, si Ivan, si Henteng, si Mamay Bloody, sino ba? Sina Papa Jason, sina Jimbel, si Bimbo, tapos pinsan mo, sina Moking. Actually, nagpaalam yan. Which is sinabi niya, nagpaalam. Nakita ko yung jump. Nung makita ko yung jump, sa video para mababa. hindi, mataas. Tsaka, patapon eh. Sabi ko, style ng pamoto to. So, nagpaalam yan, sabi ko, parang nagkamali pa rin ako sa advice ko eh. Kasi advice ko sa kanya, sige, kung kaya mo, mag-full gear ka. Basta ingat lang. Ang nagbalita sa akin, si Mrs. Mga around 5 o'clock. Chinat ka niya or tinawagan? Tumawag. Kasi ang wifi namin noon, talagang kami lang crew nasa barko eh, bagong barko eh. So isolated kami doon. Nung tumawag si Mrs., nagising ako ng 5 o'clock, around 5 o'clock. Maga. England time, UK time, maga. Ang duty ko 8 o'clock. Sabi ko, may nangyari. Yung sinabi na ni Mrs. Ano sinabi? That, yun, na-accidente nga si AJ. So, Dinitil niya ba yung talagang, injury? Dinitil niya injury? Kung anong injury ni AJ? Para sa isang father, masakit man tanggapin, pero kailangan i-face natin yung reality. So yung advice ko nga doon, parang sisi ka. Nagsisi din naman ako, pero in a sense na nangyari yon, kailangan tanggapin. So after doon, tapos na ang kontrata ko noon eh. Parang 8 months, 9 months na ako. Ang gusto ng staff captain ko noon, si Simon from England, sabi nga, June, pati si Boson June, kami yung mga pioneer na nag-open ng barko. Mag-extend ako. Sabi ko sa staff captain ko, I don't want to extend. Something happened with my son. I want to go home. And so, binigyan ako ng opportunity. Eventually, nakauwi ako. Yung sa'yo nun, treatment? Pagka mga ganong injury?
Mahabang process eh. Proseso. Kasi una opera tapos malas ko din eh pag na-hospital ako laging walang doktor eh. Laging di ba nasa out of town o tapos di opera, surgery, parang ilang oras opera ko noon tapos matik na agad therapy after a month na naging ayos. Tinerapi na ako hanggang sa parang ako naging baby uli. Inaral ko maglakad, umupo, nakita humiga. ko nga yun eh. Lahat inaral ko talaga. As in, back to zero. Ultimo pag upo, hirap ako. Tapos yun, tinetherapy ako. Therapy lang. Ang ginagawa dun sa therapy ay more on movement kung paano. Kasi 1 month siyang naka-straight lang. Nung ililiko ko na siya, strain na yung muscle. Sobrang tigas Sa na. hita yun, sa hita. Pero parang may nakita ko ng pre na parang nagka-crack ba ulit or Okay, yan. paano nangyari doon? Nagbay ka ba ulit hindi? Ano po yun, 3 months na yata akong healed. Nakakapaglakad na ako. Nakahiga lang po ako sa sofa. Pag bumangon po ako, pag hit kong ganyan, bigla pong pumutok uli yung bakal sa akin. Tapos si Papa yata po naglilinis ng bike na nag-bike siya. Sigaw ako nun sabi ko, nabali uli yung aking Hindi ba? Nandito ka nun? Hindi kasi nung sinabi ni AJ na bumalik ako, yung after 2 months na operation, ang first operation was a bracket. A bracket from the side. So titanium yung bracket, maganda yung operation, dikit yung buto, walang tornilyo. So 2 months akong nag-heal na siya. Bumalik ako noon, tapos nagkamero ng Devers Mountain Cruise, sina Moy, sina Pakadan, sina Paring Bloody, yung tropa ng DMC. Nagkamero ng fundraise, which is that was June. Umuwi yata ako, kailan ka ba na-injure na? 20 ano yun? April 2021. April 11, tapos parang ano pala 11. Dumating kasarapon ako, pa lang ng pag-ano mo pala. May or June ako dumating. Parang 1 year pa lang yata ako nagbabike na. Kasarapon pa lang sa enduro no? Nangyari doon, nagkameron ng fundraise ang Devils Mountains. Actually, pinalaro nila ako. Kami na paring Reggie, ni Papa Dan, ni na Kuya Mario, sa Golden Boys. Hindi ko na in-expect, rumide na ako yung nag-champion doon sa Golden Boys. Which is ayos, pag-uwi ko, may cake sa bahay, kwentuhan kami, masaya, naiiyak. Dumanas kami ng talagang... Bakit? Ba't naiyak ka nun? Kasi parang ikaw lang yung nag-ride, parang ganon. Parang ganon. Parang inisip mo na dapat kasama ko siya. Diba? Pero ang ginawa ko noon, para kami ng misis ko, pag nag-iiyak kami o malungkot, hindi namin pinakikita sa kanya. So ang ginawa ko nung bumalik ako sa pagbabike. Yun yung time parang hindi pa siya healed nun. Yun yung na-broke yung second first operation. So after nung mabook ang first operation, within 24 hours. Parang siguro naisip mo baka hindi makarecover. So ang ginawa namin, within 24 hours, kinontak namin si Doc Bon, which is our ortho, Doc Bon Alican. Mahilig din yun sa bike. Sabi ko, Doc Bon, is there any chances na we could put something, yung titanium rod? Nag-usap kami. So sige, yun, i-schedule. Pero nung mabali yun nung that day, hapon nagpunta kami ng community hospital, nilagyan niya muna ng semento. Sa side lang at saka ilalim, tapos in-straight niya. So lumipas yung gabi, the following day, ni-schedule ng operation. Which is tumagal yun from 2:30 ng hapon, natapos yung operation ng I think 1:30 o 2 o'clock in the morning. 12:30, 1 o'clock. So yun, titanium rod wala sa buto. Ngayon ang sinabi ni Doc, habang pinapasok yung titanium rod, kailangan may x-ray guide. Kasi pag pinasok yung x-ray guide, kailangan wala siyang tatamaan sa pagitan ng buto, yung tinatawag na growth plate. Kasi pag tinamaan yung growth plate, tatangkad siya, maiiwan ng isang paa. Talaga? So magiging parang polio. Hindi katulad natin na sobrang komplikado yun. Yun ang sinabi nito. Anong mo pre, di ba na-injury ka? Nung unang na-injury ka, parang recovery ka. Una ba, parang sobrang positive mo na agad na feeling mo makaka-recover ka kaagad? Ganyan po. Kaya ang bilis na recover ko nun. First operation after 3 months, nakakalakad na uli ako. So, eventually nga nangyari yung pumutok. Nung after nun, talagang parang nakaka-depress na ewan kasi parang wala pa talaga ng pag-asa Tapos, nung nagte-therapy na uli ako nun, mas mahirap na yung nangyayari kasi parang ina-anxiety ako na baka mamaya baka mabali ulit. ako na naman to, maputol ko.
Tapos yun, tumagal ng 6 na buwan yung recovery ko nun na para lang makalakad ulit. Oo. Tapos nag-try ako nun maglakad talaga. Pinaglakad lang ako sa swimming pool. Doon talaga ako unang para sa buoyancy, mas magaan yung katawan. Tapos yun, after 9 months na ako sumakay sa bike. Tapos unang sakay ko sa bike, nag-wheelie agad ako Nagalit nanay ko. So, Ilang months yun after nung second operation? 1 year. 1 year. Tagal nga, ano? After a year. Ito yung yung nirescue sa Oo. sa balok. Yan talaga. So after nung rescue sa balok, Pero yung 1 year na yun, pre, may ano ka ba? Siyempre, di ka nagbabike eh. May mga natuklasan ka bang ano yan, para mga bagong hobby, bukod sa pagbabike? Wala online games lang kasi Online games. kasagsagan na yung online games nun Ayun lang, laro-laro lang ako pampalipas ng oras. Tapos mostly, nanonood lang ako anime nun. Nanonood ako ng One Piece nun doon ko inubos oras ko, One Piece. Pero kumbaga, goal mo pa rin nun na makabalik sa pagbabike. Mapag-balik talaga sa pagbabike. Tapos, yung ginawa ko nun, naging positive lang kami. Mm. Binalik ko yung sarili ko, parang ginawa namin siya ng inspiration. Nagbabike ako ng para sa kanya. Talaga. So, pero ang dami ding paghihirap ba? mahirap. Araw-araw na lang ako nagte-therapy. Tapos Parang nakakalungkot. ano pa yun ang dami kasi nangyari nung time na nabalian ako. Kaya din tumagal ng tumagal. Firstly, nagka-operation ako ng first operation ay ayun nga, nabali after 3 months. Tapos nung sa second operation naman, after 3 months din, healed na dapat din ako, nakakalakad na ako. Ang problema naman, nagka-COVID ako. So, COVID naman. Tama. basically, pinay na yung resistensya ko. Ang tagal ko na naman nakahiga, tapos hindi pa ako ma-therapy kasi may COVID nga ako, baka maawa ko yung therapist ko. And then after a month, tenga na naman ako, hindi na naman ako makalakad. Kaya tumagal siya ng 6 months, after 3 months uli ako. Puro talaga, back and forth na. Akala ko, okay na ako, tapos biglang mamaya, hindi na naman pala. Pero paano mo nasabi na kailan mo nasabi na yung parang, parang okay na to, ready na tong i-ride ulit, parang ganun. Anong yun? Anong pakaramdam mo na year yun? Siguro mga 1 year and 2 months na. After nung last operation? After ng last operation. Sakto isang taon ng last operation. Kasi after 9 months nung second operation, nag-wheeling ako. Tapos try na ako mag-bike. Try ko na yung natayo. Kahit yung tumayo ko ng saglit, pahirapan Bakasyon na rin ako nun. Yun, aba nandun si Papa. Bakasyon ako, bumalik ako. Bakasyon ulit. Niyakag uli yan. Tapos, yun, bumalik ako. nalaman ko lang na okay na ulit ako. Sinubukan ko sumali sa fundraise Sali agad ako ng fundraise Sang fundraising? Sa Chaong naman. Chaong. Sinasawala ko sa fundraise. Nandun ka rin nun? Bakasyon ako doon. Sumali ka rin? Ng fundraise. Parang sumali ako doon. May picture din kami noon. Pero 'di ba sa injury, parang syempre parang major injury yun. Dito ka nadali sa hitanan Naka-apekto ba yun sa parang confidence sa pagbabike? Oo, laking epekto sa confidence sa pagbabike lalo na nung una kasi every time na lang na may gagawin kang something sa pagbabike, lagi mong iisipin ngayon yung bali mo na hindi lang yung dati na lakas at lakas ng loob na sige, kaya ko yan, laging ganyan dati. Ngayong may bali ka na, ay teka lang, baka kaya ko nga, mamaya bigla akong magtaob. Mabali na naman yung bali ko. Na naman, process na naman siya. Tapos yun, syempre, eventually, naka-apekto siya sa confidence. Pero, as time goes by naman, unti-unti ko siyang binalik ba na. Parang nag-start ulit sa una, parang gano'n. Basically, zero talaga din. Pero ikaw, Sir Jun, di ba, parang nag-injury nga si AJ. Nag-iba ba yung mga pinapayo mo sa kanyan dati? Tsaka pinapayo mo ngayon sa pagbabike na nagka-injure na siya? O same pa rin? Ganun pa rin naman Pero actually, before siya ma-injured, ang gusto ko lang mangyari sa anak is magkameron kami ng bonding as father and son, as families. Kasi pagka wala ako, pag bakasyon, dun yung enjoyment namin. Kung saan kami namamasyal, outing, kasama na yung biking. Kasi matagal ko ng plinano bago pa siya ma-engage. Gusto ko na siyang paturuan talaga. Which is matagal ko na rin kilala si Idol Tintoy Mendoza, which is rest in peace na. At siya din na nagpayo, sabi niya sa akin, Papa Jun, dalhin mo siya sa bike playground. Which is matagal ko na rin nakokontak si Coach Vance. Ito sa Pasig. Before pa siya ma-injured. Ngayon, nung ma-injured siya, nag-message ako kay Coach Vance na patuturuan ko yung anak ko.
na para at least Mga back to zero talaga, back to no? zero. Oo. Pero, Yun yung istorya. Hindi naman back to zero kasi may alam ka na rin. May Kumbaga alam ano ka na. lang, May may alam coaching na na yung- lang. Oo, may coaching na lang. pero dun sa question nyo nga po na kung may nagbago ba, Oo. halos same pa rin din. Same pa Kung rin. nung dati, basta sasabihin lang ni Papa ngayon, na itong nabalian ako, sasabihin pa rin sa ni Papa, ingat ka, basta Oo. mag-gear ka lang, okay Oo. na yan, basta ganyan. Alam mo na. Full support alam pa mo rin. na yan, kung kaya mo, Wala na kaya bago. mo. Ganyan wala na pa din, bago. same pa rin. Halos walang Yun pagkakaiba. ang ginawa namin. Kung sa iba yun, baka Wala. ano na yun, papatigilin na yun. Actually, aking bagay nga kasi, yung nanay Patigilin ko, ng bike, eh. ganyan din yung nanay Ah. ko eh. Tapos may funny story pa ako dyan kasi, after, nung nagra-ride na uli ako ng, di ba, galing na Ah. to. Galing ni siya. Pauwi na ako, nagbalok ako. Nabangga ko yung 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 putol to- na puno, Oo. putol May na puno paglo- kasi ano. madamo. Ginanon ko. Nabangga ko siya. Mm. Tapos ito, Parehas kami nabalian ako dito. Oo. Tapos ako, malapit lang naman sa aming ospital. Binike ko na papunta ospital. Tapos tumawag na yung kasama ko kay mama. Pagtawag ni kasama ko kay mama sabi galit. ni mama, hindi naman nagalit si mama, hindi siya nagalit. Sabi lang ni mama, hello po, sino po to? Ma'am, si AJ po, ganyan. Sinabi nung kasama. Sabi lang ni mama, nabalian na naman, ganyan. Alam ko, tumawag si Paring Bloody din eh. Oo. Parang nag-i-expect na. Alam na po niya, sabi niya, Ah. nabalian, ganyan. Sabi, opo ma'am, Ah. sabi, malala ba, ganyan. Saan hospital din nila? Nung nalaman niyang daliri lang, wala lang, parang normal na araw na lang po sa amin. Tapos, nag-aasara pa kami ni mama. Sabi ni mama sa akin, sige ka, papaputol na lang natin yan sa doktor. Gusto mo, papaputol natin o hahayaan ganyan. Pero ano rin nakakatawa rin. Kasi yun supportive yung parents mo eh. Both parents po talaga. Nung malaman ko yun, Full support. nasa barko rin ako. Ah. Tumawag si Mrs. Pero usap kami. yung curious ako doon, Pops Jun. Ba ganun niya, parang parang sabihin natin na, nangyari na nga yung mga yun, hindi siya pinagbabawalan, tapos parang open pa rin Tama. kayo na mag-bike siya na mag-bike. Maganda tanong yan. Saan nanggagaling yun? Parang bakit ganun yung approach nyo sa mga ganung pangyayari? Kasi kung ako tatanungin mo, nangyari yan kay AJ. May mga kamag-anak, lalo ang lola niya, si Nanay Marisa, bakit ko daw pinagbabike? Oo. Sabi ko, yun ang hilig ng apo nyo eh. Yun ang hilig ng anak ko eh. Kumbaga, pare-pares kayo tayong may mga anak, iba-iba ang hilig nila, iba-iba ang skill. Yun ang hilig niya, di suportahan natin. Kaysa naman yung mga bata na naninigarilyo, Oo. naglalasing, tumatambay, nag-a-addict, yan ang Mga bike hilig na lang. Suportahan natin. May mga parang ang kwento ng ibang katulad ko, na father, may mga ganun eh. Bakit ko daw pinagbabay? Oo. Hindi nyo resport. Oo. Yun ang hilig eh. So, suportahan natin. So, ang ginawa ko noon, mag-invest tayo ng proper grip, helmet, protection, chest pro, at saka isang medyo magandang bike, at saka naghanap ako ng magtuturo sa anak ko. Kasi wala naman akong hinangad, kundi maiwasan yung injury. So, magkameron ng skill, hindi lang siya. Pati ako, kasi talagang hinanap ko si Coach Vance noon at that time. Pati si Idol Tintoy. So, nagpunta kami ng bike playground for the first time. Namit namin si Coach Vance, si Nami, mga team ng bike playground, nandun din si Idol Tintoy. May event noon, parang pan-ride. So, nangyari noon, nung nagpapaturo si AJ, nagre-rent lang kami doon ng DJ bike. For the first time namin ma-meet si Coach, Napabili agad kayo? Oo, hindi naman pinapabili. Pinahiram siya ng DJ ni Coach, yung sketch niya. Yun ang pinagamit ni Coach Vance at that time. Pero tinuturoan na rin niya. So after that, sabi ko, kailangan supportahan eh. Bagay, hilig talaga. Yun ang Kumbaga, hilig ang panalo mo dyan, kung anong hilig ng anak mo, tapos, maganda naman yung hilig eh. Hindi naman siya bisyo eh. Kumbaga, ang pani mo dyan, kung ano yung hilig ng anak mo, kung kaya mo naman suportahan, suportahan mo lang. Parang ganun, balance lang. Mag-enjoy, which is biking, sports, tsaka school. Sa aming magpamilya, ako bilang ama, bilang isang parents, mapapayo ko lang sa ibang mga parents, parang pare-pares lang tayo. Wag lang sobra. So may limitation. Lagi kong pinapaunawa na Suporta pero importante pa rin ang pag-aaral. Lagi ka maging simple. Tahimik lang, gumalang sa bawat tao, hindi lang sa bawat rider, sa bawat matatanda.
igalang mo. Ano ka lang, simple lang. I-enjoy mo. Yun lang naman ang sinabi ni Coach Man sa amin na naalala ko. I-enjoy mo lang. Question ulit dun sa ano. Sorry sa pagkat. Nung before ka ma-injury, di ba syempre parang ang sarap na eh. Kumbaga parang natuklasan mo na yung mountain biking pre. Kumbaga parang sumasali lang sa mga karera, na-experience mo ng pumodium, ganyan. Nung bang siya, tas bata ka pa nun, parang anong 2020? 13. So, kumbaga parang future is bright pag ganung edad parang nag-i-imagine ka na yan Naisip mo ba na parang kung kunyari, nung hindi ka pa na-injury, parang nangangarap ka ba nun na parang baka maging pro din ako kasi parang may skill ako Oo, syempre, isa din yan sa naging pangarap ko maging pro athlete ba? Kaso, ayun nga, nadali lang ng injury. Pero, kung tutusin, kung pagkukumparay ko kung ano ako noon tsaka ngayon, mas gusto ko yung ngayon ako yung version ko ngayon. Bakit? Kasi yung dati, parang padagos-dagos lang Talaga. Bilang bata ba ako noon, eager ako na gawin lahat ng bagay Tama. Yung masama lang po kasi noon is, sobra ako sa lakas ng loob. Kulang naman sa skills. Ngayon, parang balance na. Balance. Tsaka siguro ngayon, parang mas kinukonsider mo na yung yung para magiging effect nung nangyayari sa ibang tao. Nangyayari sa family mo, ganun. Oo, yun nga po. Tsaka yung risk din ba? Kung worth the risk po ba? Halimbawa po, tulad nung, kailan po ba yun? Nung pan-race sa Hinitan. First hit na hindi naulan. Tapos second hit, nag-decide po ang mga tao na wag nang mag-race. Yung iba po, nag-ride pa habang naulan. Parang naisip ko, mawawala ako, magra-ride pa ako ng naulan, mamaya ma-accident pa ako. Kumbaga, kinakarkulan mo na ngayon. Tama. Sabi ko, kung worth the risk ba to? Sabi ko, tsaka, na-ride ko na naman to na naulan. So, kumbaga, masasabi natin na yung mga nangyaring sa'yo na yun, yung mga injury, ganyan, parang doon ka nag-mature, parang gano'n. Doon nag-mature, doon po talaga. Doon nag-iba yung mindset ko, hindi lang pagdating sa pagbabike Tsaka sa buong aspeto ng buhay laging, tulad nga po nung payo sa akin ni Coach Vance dati, ang buhay at pagbabike ay calculated risk lang. Kasi, it's a calculated risk. Nasa sayo na yun kung gagawin mo ba dahil ganito yung risk o titimbang-timbangin mo lang po kung ano po ba yung kung worth the risk po ba. Tama. Kaya hindi ako nag-jump Hindi. Isipin mo, di ba? Parang aliliit pa lang anak ko, pre. Pag na-accident ko, baka, kunyari nakas akong ganyan. Baka hatawin pa ako ng miss. Paano mo lagaan? Chill lang muna tayo. Darating tayo dyan. Worth the risk yun. Alam mo ba, sa amin, bandi namin mag-ama, ng pamilya, ng anak. Kasi may bunso pa ako mahilig din sa bike, tsaka motor. Yung bunso namin babae, si Princess. Yung panganay ko naman, mahilig yun sa road bike. Actually, yung pagpapaturo namin, at saka yung bike clinic, nagpaturo kami kay Coach Vance, nagpaturo din kami kay Kimi, nakaride ko si Daddy Boom, mag-ama. Nag-ride din kami kay Gab Amigo, kay Gara. Habang tumatagal, yung banding naming ama, hindi katulad ng dati na sinasabi niya, bara-bara, katulad sinabi ng mga tropa na, lean back, hindi yun So ngayon, pag nasa trail kami, bilang mag-ama, siya nga lagi nagsasabi, Papa, all out. Pero ako yung minsan nag-all out Katulad nung Hinitan, nag-all out kami. Nasira yung chain ko, toba ko. Nadali ako ng tuod. Pero sa reality, mas matalino kami ngayon, hindi sa pagiging professional rider. Pagiging mag-bonding ng mag-ama, mag-enjoy sa ride. Na maiwasan yung injury at ma-enjoy yung trade. So ngayon, pag nandun kami, dati hindi ko nababasa yun. Sabi ko, anak, tama yung sabi mo, may linyada ditong maganda, try natin to. So yung enjoyment, so magandang bagay din yung nag-training ka, hindi lang puro lakas ng loob. Eventually ako, may edad na rin ako nasa 50 plus na rin ako. So ngayon, yung kaya kong i-jump, i-drop, ginagawa ko. Pero minsan hesitate ako kasi bakit kamo? Kagaya na sinabi ng anak ko. Parang yung trabaho ko, wala dito. Ang trabaho ko, nasa ibang bansa, nasa barko ko. So, ang consequences noon, kung ma-injured ako, wala akong trabaho. So, ngayon, ang ginagawa ko, maging matalino. Kung kaya mo, katulad ng sinabi ni Coach Vance, ni Coach ni Gab, ni Coach Kimi,
gawin mo yung kaya mo. Oo. Pero kailangan calculating mo kung talaga bang magagawa, ano yung approach, ano yung skills mo. So ngayon, wise lang. Oo. Choice Tama. lang. Tama yun. 'Di ba, ito na nga, parang nangyari na nga yan, mga ganyan. Nagkaroon na ng injury, tapos yung parang mga challenges. Kasi yung pinakamalaking dagok ko na actually hindi physical eh, parang mental. Mental po, Emotional. Talagang dudurugin ka nun pag wala kang matinding support system eh. Oo. Ang tanong ko ngayon sa AJ, ano ba yung pinaka na-realize mo nung nangyari yun? Parang mga realization mo, Naiiyak ko di ako. naisip mo ba na kung gaano ka ba kaswerte, mga ganyan? Anong naging realization mo nun? Saka yung parang mga learnings mo dun sa experience na yun. Kasi ano yun eh, ibang experience talaga yun, ibang klase. Siguro sa realization talaga, na-realize ko lang din talaga, syempre, pinakauna, swerte ko talaga sa pamilya ko. Kung ano meron ako kasi, unang-una, hindi nila ako pinabayaan. Hanggang sa gumaling ako, simula una, lalo na si mama at si papa. Si mama, talagang alaga din ako kahit simulat sa pool. And mga na-realize ko din is, huwag ka din siguro pabugso-bugso sa mga desisyon. Lalo na kung may malaking risk yung isang bagay. Kaya dapat talaga mahaba yung vision mo sa isang bagay o sa buhay. Kasi Ako mga hindi short term. hindi short term. Kasi baka mamaya yung gagawin mo is may malaking epekto pala long term. Pero ang nasisip mo lang short term. Masaya ka pag nangyari ngayon, pero hindi mo alam. Ganun Pwedeng maka-apekto sa pagtagal-tagal. Ayun yung mga isa ko sa natutunan din sa pagiging wise din. Kasi once na mangyari na yung ganyan sa isang iglap, pwede kunin lahat sa'yo. Paano pagka nandun ka na, tapos hindi ka na pwede bumawi? Wala na, pagsisisihan mo na lang siya habang buhay. So parang masasabi natin na yung pangyayaring yun, parang mas naging close yung family nyo. Very true. Parang mas naging parang mas na-appreciate mo yung parents mo. Tsaka mas naging open kami sa isa't isa. At the same time, mas naging yung band namin. Lalo na siyempre, nung nagre-recover ako, pa kami, usap-usap lang, hindi kami makapag-banding. So right after, talagang bumawi kami sa mga banding. Ngayon na nga, doon na pumasok na pinaturuan ako ni Papa, na pumunta kami sa mga malalayong nakikita ko nga isang beses nakita ko sa Teban parang kasama pa yung bunso, tapos yung asawa mo, tapos ikaw, tapos si AJ. Actually, that was the first time. Teban, kay Coach Bans. Ang story nun was the first time to go to Teban. Umuulan pa yun, di ba? Umuulan. Around 3 o'clock in the morning, umalis na kami ng San Pablo, nasa south na kami. Nag-message si Coach Bans. Si AJ yung sumagot. Nag-drive ako noon. Sabi ni Coach Ban, maulan sa Teban. Nasaan ang papa mo? Nag-drive. Tutuloy ba kayo? Sabi ni Coach Ban. Sabi ko kay AJ. Pero alam ni Coach Bans na yung injury ni AJ. Alam. Sinabi namin. Dapat po pati yun, bago pa lang ako, di ba, nasa barko nga po si Papa. April po ako ng injury. May po siya uwi. Sabi po namin, kausap na po niya si Coach Ban na pag-uwi po niya ng May, maturuan na po ako. Pinyalan, pero na-injury ka lang. Ang problema nga lang po, April pa lang, namalihan na ako. So mga matagal na rin palang plano. Oo, talagang plano na po. Kumbaga parang syempre, yun nga, parang ginugol mo rin yung nun, di ba? Parang i-push yung pagbabay ko. Maging parang pro athlete, ganun. Yung nakita mong video namin sa Teban, first time namin yun. So 3 o'clock in the morning, nag-message si Coach Vance, tumawag si AJ, nag-usapin dalawa kung nasaan kami. Nasa south na kami noon. Sabi ko kay AJ, sabihin mo kay Coach Ba, nagdadrive ako, rain or shine tuloy kami. Kasi nakalis na kami, nasa SLEX na kami. Kami rin, nag-ride din kami. Yun yung nakita ko. Kaya nga, nag-ride niya. SLEX na kami noon. Actually, nandun si Nami, nandun ng fly racing. Nandun sila, marami sila. Nandun si Paulo Garcia ng Sabak. After ng trails, ng turo, ng rides, sabi na nag-lunch. Sabi ni Sir Paulo, nagkwentuhan kami, nag-chat. Ito totoo talaga, sabi ni Sir Paulo. Sabi, Papa Junjun, AJ, kung sinabi niyong hindi kayo tutuloy, hindi na tuloy ang rides. Talaga. Kasi ang kasama noon is si Rocky. Kumbaga sa inyo pala nakabase. Tapos yung team fly. Kayo ata pinakamalayo nun eh. Oo, kami pinakamalayo. Tumuloy kami. Rain or shine. Kaya wet and wild, which is marami kami natutunan for the first time. Ikaw, Pops Jun, di ba, yung nangyari na nga yan, may napansin ka ba kay AJ na nagbago sa ugali niya, na hindi niya pa nasabi kanina o baka nasabi na rin niya? Ano yung pinaka napansin mo nagbago sa kanya?
Nung time ng first and second operation, lalo yung second operation, medyo depressed. So, ang ginawa namin mag-asawa, ni Mama Del, ng anak kong si Josh, tsaka yung bunso kong si Princess, wag namin ipakita yung lungkot sa harap niya. So, nag-usap-usap kami. So yun yung nakita yung ano, yun yung nakita yung nagbabago kay AJ. Oo, I mean, yung ngayon na naka, ano siya, naka-recover na. after ng recovery operation, Ano yung nagbago sa mas- kanya na nakita niya? mas focus. Like yung last race ng Initan race. Ano lang siya, naka-mindset lang, tahimik. Naka-fort ka nun eh, no? Comeback race eh. Nakaswerte. Kasi lagi ko lang Laking bagay sinasabi, nun. focus. Pero meron niyang ginawang video sa Saihan na parang project nila. Hindi yun nilabas kasi private yun, dapat ilalabas yun. Napanood namin yung video yun. Talaga? Injury ko. Sinabi niya yung Parang story niya. recovery ganun. Talagang maiiyak ka sa story yun. Parang project yun sa school. Komentar namin. Anong kwento nun? Ay, yung sa Bali ko din, pero ang ginawa nila talagang detail nila Talaga? Kung gaano kalala, kung ganun? gaano Lagi ko kalala, sa lahat cellphone. ng experiences talaga, as in, inisa-isa talaga nila. Naiyak nga ako nun eh, talaga? in-interview nila ako nun. Kasi, syempre, kailan lang yung grade 11, grade 9 ako nun na Ako mga parang sobrang fresh pa sa yun. Fresh pa. Fresh pa talaga. Tapos, as in, sobrang traumatic niya. Talagang iyak ako nun eh, in-interview nila ako. Pero ngayon, ano na lang yun, parang Binabalik natatawanan na lang. Kasi kung Kaya ng tawanan eh, no? kung babalikan natin yung storya, dumanas talaga kami ng emotionally, Di ano talaga yun. mentally. Ngayon, habang tumagal ang panahon, kaya sinabi ni AJ, after ng recovery, doon namin binawi. So, mas naging close kami. Talaga may up and downs. Pero minsan, nagtatalo-talo kami, kaaway. After nun, mas minahal naman ng bawat isa. Nung after ng recovery, gada uwi ko, gada bakasyon, doon kami nag-focus kung saan kami nakakarating sa pagbabay. Tebang, North, South, basta enjoy lang namin. So, yun lang hanggang ngayon. So, mapapayo ko lang doon sa mga parents. Kumbaga Kahit parang, hindi biking, suporta lang. Suporta, pagmamahal sa pamilya. Kahit hindi tayo mayaman, may maliit na bagay lang, enjoy mo yung bawat buhay, bawat araw. Katulad ko, sa larangan ng profession ko as a seafarer, lalo nung na-injure siya, merong ganong issue. mayroon talaga yun. Parang, Parang ngayon, para akong maiiyak eh. pero ano, hindi naman dumating sa point na parang, di ba syempre malayo ka. Na parang may nasisi ka, wala namang ganun. Hindi. Wala naman. Kasi ikaw nagsabi rin na tirahin niya. No? Hindi naman, kaso, Wala namang ganun. Medyo may Wala namang ganung nangyari ganun. Twist, pero Meron ganun ba? more on positive side ako. Positive. Kasi nung nangyari na yun, inisip ko rin sana hindi ko sinabi. Kasi gusto eh. So sabi ko, sige, mag-suot ka ng gear, ng helmet. Nabalian pa ako, sabi niya, hindi daw niya ako pinayagan. Pinayagan mo ako. Pinayagan ko yan. Hindi naman nun eh. Hindi, kumbaga parang baka hindi pa na-accept kasi. So baka parang, kumbaga masabi natin na, kumbaga hindi naman syempre, hindi natin ginusto yung mga nangyari. Pero parang, pwedeng sabihin na naging blessing in disguise siya. No? Oo, para sa akin talaga, blessing in disguise din yun para sa akin. Kasi, feel ko, kung hindi nangyari yon, kung siguro Parang, yung with the same mindset na ganyan ako ka-eager na bara-bara, baka mas malala pa yung nangyari sa akin kung tutuusin. Kung parang na-humble kayo. No? kung hindi po nangyari yon. Ayos din po, madaming naging life lesson at the same time ayun, dala-dala ko siya hanggang ngayon na sasabi kong talagang may natutunan ako, nag-iba yung mindset. Pero pagdating sa sa rides, sa racing sa ngayon na parang recovered ka na, parang na yung parang mga plano mo? Balik karera ba ulit? Naman, sa akin naman ay enjoy lang. Kung manalo, kung talo. Pero hindi naman, sa akin hindi naman yung yung bonus na yung manalo. Masaya na ako dun sa nakaka-ride ako kasi swerte pa nga kasi nagkameron ako ng pagkakataon na makakarera at makaride. Paano hindi ako naka-recover dun sa bali ko? Game over na, kasi dumaan ka sa pace na parang feeling mo hindi ka na makakalakad ulit, hindi ka na makakaride. Talagang back to zero eh. Parang ngayon, parang sobrang thankful mo na lang na nakakaride, nakaka-race. Kaya, At nag-fourth pa sa comeback race. Ang kaganda mo dun,
ano rin yun bago ako kumarerehinitan, isang taon din akong tigil Oh, yun kasi nga eh. busy sa school. Tapos, tuwan-tuwa ako kasi naka fourth place ako. Tapos, hindi ko rin in-expect. Pero, ayun, ang ganda rin kahit pa paano na gano'n ang nangyari. Pero ngayon, yung ganong klaseng injury, ano ba yan? Parang bumabalik check-up pa? Hindi na. Hindi na. Wala nang, after parang nung- annual, may ganun ba? Wala. Ang last, may annual check-up after 2 years na, pero once na nung clear off na ako ng doktor ko na, hindi Jay, okay na, fully healed na. Wala na, okay na. Ako maging x-ray mo, parang buo yung na siya. huling x-ray namin, yung dating bracket, the first operation, kita mo yung 8 holes sa sides ng tornilyo. Pero, Tapos yung mismong buto, kita mo nag-shattered yung pinakadulong niya ng dugtungan. Pero after 6 months to a year, unti-unting nag-develop yung sides, nagkameron ng mga parang braces, mga ligaments. Yung butas sa buto, unti-unting nawala yun. talagang Unti naman nag-recover. Ako ngayon, wala na pala Wala siyang na. wala nang bakal. Hindi, may bakal ko. May bakal pa rin. Ang bakal ko mula dito hanggang sa pet ko Talaga? isang Ngayon meron pa rin? Isang buong femur. Kumbaga nasa loob ng buto yan. Oo. Hindi na mababali yun. Tapos, ayun, nung last nitong grade 12 ako, nag-immersion ako. Pag malamig ba, hindi Hindi nararamdaman ba naman, yan? hindi naman. Walang Yun ganun. yung common question sa akin Pag tama. malamig ba, nasakit ba yan? Sabi ko, hindi naman siya nasakit. Pero, ano lang siya, ang side effect niya lang mabilis talaga mangalay. Kasi, talagang ramdam ko, may screw ako dito. Talaga. Ramdam ko yung screw dito sa Yun lang. bumpers ako. Yun, parang sa ngayon, yun na lang yung nararamdaman mo na parang from your injury. Pero sa normal na lahat Sa pagbabike, wala Normal na yun, normal na din. Unless, nung una, syempre, may isip-isip mo pa na, may bakal ako. Pero nung naayos na ulit yung confidence ko, okay na naman. Ano lang, wise decisioning Kung na lang. tatanungin mo naman kami regarding sa recovery, in addition dun yan, continuous yung vitamins, medicine. ngayon, hanggang ngayon, maintenance ba yun? Ano lang, Ngayon din, vitamins masyado lang, nag-vitamins calcium, pero gatas, milk. Pero dati, 2 years yung ma-injured na siya, marami kaming mas naging kaibigan o tropa sa iba-ibang panig ng sa Pilipinas. Kasi may mga tropa dati na ma-injured dyan, may nagpapachika. Shoutout nga pala kay Cap Francisco. Shoutout. Kay Cap. Isa sa mga tumulong sa amin na nagbigay ng vitamins kay AJ, yung Ferndi. Yun, isa yun. Yung lupit yung Tito Carlo oo. Hindi ko nakakasama Isa yun. mag-ride. Hindi ko kilala. Nagulat na lang ako, nagpadala sa amin ng Gcash tsaka Talaga? vitamins Si Pan Finder, si Papa Eric Kasama nagpakalala. Eric Dumaraos at saka si May mga Papa parang may mga Ruel, na tanan para mga Panrace, Oo. Oracos. Tatlo Panrace, nagpapakarera Oracos. nun sa May akin. taga Norte. Makati din kasi Nagpachikas. magkano ang estimate na damage gastos nun? Ah, Ang estimate lang, kumbaga lang, para lang may idea. Kung tutuloy yung dalawang operation, mostly kalahati na yon. Plus yung therapy, yung bayad sa therapies, yung vitamins, yung mga x-rays, yung pambasay o gasolina, siguro 1 digit na. Mga isa rin Mga 1M na. Pero minsan kasi talagang hindi Pero tungkol sa pera Yun ang sinabi ko nung Emotion una, talaga eh. Sabi ko, Mental. kahit gumastos. Mental talaga, Sa mental. lahat ng pinakamalaking epekto, mental talaga. Mental. Kung may hinahinang damdamin mo, Mahirap makarecover. talagang Kasi parang sa'yo rin. panghihinaan ka ng loob. Paano mo minomotivate sarili mo na para makarecover? Wala lang, sanay lang din ako sa mindset ko na Ako kasi, basta may mindset ako na once na gusto ko, talagang paghihirapan ko. Kung kahit ano pang danasin ko, kahit pang basta gusto ko. Pagka yun, talagang pinupush ko yung sarili ko sa kakayanan ko para lang ma-reach yun. Kaya yun, ayun lang nag-ano sa akin na mindset nun. Tapos, lagi ko pa sinasabi lang sa sarili ko ay huwag mong kakalimutan yung mga bagay na nakapagpasaya sa'yo para ma-motivate ako na bumalik sa pagbabike. Para magawa mo ulit. Katulad nung sinasabi sa amin ni Coach Vance, hindi namin malilimutan. Nung first time na mag-make, hindi niya ako tinanong niya si AJ. AJ, anong gusto mo? Short term or long term? So hindi ako nagsasalita, kami ni Miss ko, hindi kasi siya ang nagsabi long term. So piniliwanag ni Coach, mas maganda yan, mas gusto ko. Kasi yung long term, long process, long learning. Kasi kahit nga yung mga professional,
ngayon natututo pa rin sila. Mm. Tsaka sinabi lang din ni coach, i-enjoy niyo lamang yung ride ang ride. At tsaka sinabi rin niya, huwag niyo isipin yung sponsorship. Kung darating yan, darating yan. Tama. Basta ang sa amin lamang, as a father and son, Enjoy lang. as a family, enjoy lang. Kung dumating yan, why not? Pero kung hindi naman, okay lang kasi nag-enjoy. Basta ang mahalaga, nag-enjoy yung anak ko, nag-enjoy kami mag-ama, ng pamilya ko, mag-ride lang. Tama, sabi ko kasi kung iisipin mo yung professional, ngayon ang priority namin, katulad na tinanong mo si AJ, mas priority pa rin namin yung pag-aaral. Pag-aaral siya. Ngayon, kung gusto niya lumaro, sinasabi ko sa kanya, kailangan paghirapan mo, mag-training ka, ibalansin mo yung training, yung gym, yung practice, at yung school. Ngayon, mag-first year college na siya. So, darating yung, parang si Kimi, tingnan mo, well-disciplined professional athlete. So, yun lang sinasabi ko, maging simple ka, maging mabait, maging low profile, focus at saka discipline. Kasi walang bagay na hindi pinaghirapan na makukuha mo lang basta-basta. Tama. Kailangan paghirapan mo. Katulad yan, dumating ako this March, last week, pinakita namin yung picture ni AJ. From anong kilos ka nun? 78 kilos. Which, bago ako bumaba ng barko, 77 kilos ako. 2 months or before ako, nagbawas na ako. Nung umuwi kami, nagsabay kami mag-gym. Ang focus lang namin, mag-stay healthy ako, stay healthy siya, back sa training, mag-bike. Eh ngayon, lumabas yung Initan Fun Race, na-invite kami doon, sinalihan namin. So, para sa aming mag-ama, successful yung naging preparation namin doon. Kumbaga, sa ngayon, yung pagbabike, na lang talaga siya eh. Parang part na lang siya ng bonding. Yes, correct. Parang yun na yung pinakamalaking role niya sa inyong magtatayo. Part ng bonding, tsaka parang common hobby, parang interest ganun. Common grounds din ba? Enjoyment sa buhay. Fun question lang. Sino yung nyo? Parang top 3 nyo na rider sa Pilipinas. Top 3 Ikaw, ano kay Jay? Hindi ko sure pero... Yung para sa'yo lang naman. Professional. Hindi, kahit sino. Mga favorite mo lang, regardless kung lagi nanalo. Nakagaling ka sa tricks, mga ganun. Idol ko syempre, lalayo pa ba ako? Di kay Coach Vance na agad ako. Kasi number 1 mo yun, Coach Vance. Number 1 ko yun, Coach Vance yan eh. Tsaka si Coach Vance nag-international talaga eh. Tapos siguro sa number 2 ko sa ngayon ay si last ni Steve ngayon eh. Steve Belayo. Ano ako ngayon kay Steve. Tapos syempre sa number 3 siguro ay si ate Nami. Grabe yung ano niya. Sumasabay no? Tsaka grabe yung ano niya. Training. Kung makikita mo yung mga old pictures niya, yung mga sinashare niya dati. Grabe siya mag-training ngayon, ate Nami. Sa'yo Pops Jun, top 3 mo? Top 3. Gawin na natin parang top 5. Sige, top 5. Dami naman, top 3 lang. Sige, top 3. Siyempre, walang iba. Walang hanggang pasasalamat kay Coach Vance Mendoza. So, parang ang naano kay Coach Vance, hindi lang sa riding yung coaching niya, no? Parang more on rin yan. Life discipline, mental mindset na mga ganun. Yun ang lagi namin sinasabi. Number 1 namin mag-ama, walang hanggang pasasalamat kay Coach Vance Mendoza. Number 2. Sa number 2, bagong riders ngayon, I will say yes to AJ Steve Belayo. Number 3, kung sa men's pa rin men's, neutral ako between Coach Kimi and Coach Gab. Pero ang number 3 ko sa female, so sa lalaki Coach Vance, Steve Belayo, 3 neutral parehas, Kimi and Gab Amigo. Pero kung sa babae, I would still Ate Nami. Nami talaga. Ngayon, si Nami number 1 sa parang kahit sa enduro downhill, Nami number 1. Takas lang na yan. Galing ng training. Pero pre, sabihin natin kung kunyari lang, kung hindi ka na-injury. Kunyari, hindi ka na-injury ng time na yun. Tingin mo, elite ka ngayon. Tingin mo lang, fun question lang naman. Well, siguro, kung sa loob ng 4 na taon, tapos nag-focus talaga. Kasi, ilang taon ng pandemic, parang walang school nun eh. Kasi hindi kayo babagsak ng school, online class. Siguro sa loob ng 2 taon na yun, lalo na, kasi plano nga namin paturan ni Coach Gab. Siguro may pagkakataon kay Coach Vance. Kay Coach Vance. Siguro,
baka kayang Kaya, no? kaya sumabay. Kaso, Ngayon, iba na. iba Ngayon, na iba na, syempre, ano na eh, magka-college ka aware na din eh. ng school eh. Mm. Pero okay lang din. Maganda na rin na nangyari yun. Ano rin talaga, kanya-kanya naman ng ano, parang kanya-kanya ng storya, journey. Parang ano eh, pagka sa, kumbaga, ito yung storya ng buhay mo, may mga bump eh. Tapos parang dahil sa bump na yun, mapapaliko ka dito. Hindi naman siya basta straight line lang doon sa kung anong gusto mo. Tsaka, minsan ano din eh, thankful din sa redirection na Ayun, Oh, redirection. ni God eh. Oo. Minsan kasi may plano, yung plano mo ay hindi natutupad kasi may plano para sa yung Diyos. Kaya Tama. thankful din ako dun sa redirection ni Lord para sa akin. Kumbaga ano eh, kumbaga, hindi naman nakasama sa iyo eh. Mga sabi nga natin, mas napabuti ka pa eh. Mas naging mature ako, mas naging naging mature iba ka, yung mindset ko. mas naging Saka, appreciative ka, mga ganun. After nung injury yun, ito lang masasabi ko. Never pa ako nagka-massive crush uli. After ko ma-injury nun, hindi pa uli ako yung sabihin mong sumakit yung leg ko kasi nagtaob ako ng ganyan. Never po uli ako yung Hindi, siguro kasi mas focus ka eh. mas eh. Mas focus, Mas iba yung mental awareness ko sa laking bagay. Kung Sabi ako natin na matag ka na mentally eh, no? Mm. Grabe rin kasi yung pinagdaanan mo eh. Kung ako naman ang tatanungin mo, sa akin, Sa akin yung baka ano pa rin, magmukmuk. oo, tuloy pa rin. Basta aware lang sa pupuntahan mo, sa anumang trade, kung anong gusto mo, focus lang, self-discipline, at saka mentally prepared. Tsaka sabi ko lang lagi sa anak ko, kahit yung panganay ko, yung bunso ko, maintain a low profile. So maging mabait ka, maging magalang ka, basta kahit sinong makaharap mong tao, matanda o bata, i-respect mo sila. Respect Yun talaga. lang. Tsaka enjoy lang sa buhay. Last ano na lang, siguro mga last question na lang kay ano muna, kay Sir Jun muna. Anong mapapayo mo dun sa mga siguro mga father and son na nakasalukuyang nakaka-experience ng ganung eksena sa buhay nila. Kumbaga hindi man injury sa bike or pwedeng related doon na mga challenges na mga pwedeng ganun. Ano masasabi mo? As a parents or a father, ang advice ko lang, hindi tayo lahat perfect as a family. But we're gonna be perfect as long as nag-uusap tayo, may respeto, nagmamahalan, kung anong mga bagay na hindi na pagkakasunduan, pinag-uusapan. At katulad yan, may nangyari sa buhay namin. Ito yung isang lesson na kahit medyo mahal, malaki na gastos namin, mas naging close kami, kagaya ng sinabi namin. Lang, silver lining, JJ, no? hindi kami nakakagala, walang banding. Mas naging close kami. Eventually, itong sports hobby na to, medyo mahal, cost. Pero hindi ibig sabihin mahal yung enjoyment mo. Kailangan mahal din yung i-enjoy mo. Kahit maliit na bagay, o maliit, walang presyo, basta konti lang magmahalan ng buong pamilya. Kung ano man ang gusto ng anak mo, kung kaya, ibigay. Kung hindi naman, basta may limitation. At always pag remember, hindi kaya, di ipaliwanag sa anak ko na hindi kaya. Ganun. At laging tatandaan, kung may pagmamahal, merong sinasabing sorry. Tatlo lang yan eh. Isang thank you, isang nagso-sorry, at isang nagmamahal. So, likewise, kailangan buo ang pamilya. Sa panahon ngayon, hindi mo masabi na bukas, nandito ko pa, wala ka na. So, enjoy mo lang yung buhay. Katulad namin, ini-enjoy lang namin ang rides. Kami, kahit saan magpunta, kaibigan, tropa, pwede kami magpaturo sa ibang coach o kaninong coach kasi ini-enjoy namin. Ayoko magkameron ng parang politics, which is sa pagbabike naming mag-ama, kung dumating yung sponsorship, salamat. Kung hindi, okay lang. Sa amin, okay lang. Enjoy mo yung buhay. Enjoy lang. Bumalik yung anak ko sa pagbabike. Yung panalo, bonus na lang yan eh. Kung makaka-ride ako next time, at full ride talaga, mas may enjoy ko. So, kailangan happy ang buong pamilya. Happy lang. Kumbaga, yun ang At happy lang. huwag makakalimot laging magdadasal sa Diyos. Sa'yo naman, pre, ang mo, siguro sa mga kabataan ngayon na mga edad, yung mga bagong rider ngayon, mga 12 to 15, ganyan.
mga payo mo sa kanila. So, ayun, parang pinaka main payo ko lang, ano, ang buhay ay, tulad nga ng sabi ni Coach Van sa akin, ang buhay ay calculated risk lang. So, make sure lang nila na may assess nila yung sarili nila at yung mga bagay na gagawin nila para lang maiwasan yung mga katulad ko na nangyari sa akin, yung mga ganun challenges. Tapos ayun, kung may gusto silang isang bagay, alam ko na kaya nila yon basta paghirapan lang nila. Tsaka ano, ang isa ko pa rin din kasi natutunan ni na sa mundo natin, laging merong mas magaling sa iyo. Like kung titingnan mo yung paligid mo, there's someone out there na mas doing much better than you. So bakit At kailangan okay lang yun. Oo, okay lang yun. Tsaka bakit mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa kanila? Kumbaga may sarili kang Oo, that is journey, true. may sarili kang challenges Calculate sa mo lang buhay. din yung yung expectation mo sa buhay mo kasi ay isa rin yun sa nakapagpa-cause na injury ko eh kasi nadala siguro ako na ay ito mga to nakakatira. Naging overconfident ka rin Ay, siguro. tama. Nadala ako na ay baka kaya ko din. Edi ayun, calculate nyo lang yung mga may mga taong mas magaling sa'yo kaya Tama. mas maganda kung ikumpara mo na lang yung sarili mo sa sarili mo. Kung ano ka kahapon at ngayon. Kumbaga, sa bagay, hindi naman lagi natin sinasabi, sa mountain biking, ano naman talaga, ang kalaban mo lang lagi. Ang sarili mo lang. Kumbaga, mahigitan mo lang yung sarili mo kahapon. Okay na yun, no? Panalo ka na. Panalo na yun. Kasi tulad nga nun, yung example natin, yung sa Patagon Wall Ride. Oo. Kasi syempre, yung una kong ride dun, di ko naman yun agad natira eh. Pero pag natira ko yung kinabukasan, Ayos na yun. na ako. Oo, Kasi panalo na yun. Oo. panalo ka na dun. Doon pa lang, champion ka na. Ano pa yung din mo eh. Tama. Nahigitan mo yung sarili mo kahapon. So yun, mga pre, masyado na mahaba yung kwentuhan namin. So, kung isasama rin natin yung mga kwentuhan, masabi natin na siguro yung pinakamahalagang rito, parang take away, yun, maging appreciative ka kung ano yung mga bagay na gagawa mo ngayon. Kasi pwedeng bukas, Wala na. pwedeng hindi mo na siya magawa bukas. So kung ano yung meron ka ngayon, i-value mo lang, enjoy mo lang. Tapos katulad niya yung laging sinasabi ni AJ, dapat kalkulado mo lahat ng bagay. Tsaka siguro isa pa, pinakamahalaga, yun, maging appreciative ka na sa pamilyang meron ka. So lagi mong i-value yung time. Yung dapat grateful ka. I-value mo yung time na nakakasama mo sila. So yun lang mga pre. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Let's go! Thanks for having us. Yun, no? Tagal lang natin na kwento wala. Mahaba nga. Oo nga. Ayos lang yun. Merenda ulit. Okay na po.